Pero bakit, ano yan, teenager yan, dapat di umiinom yan. Kasi Amerika masyadong, di ba, ang higpit ng rules nila. So, they have to look at the rules again. So, galing siya sa concert. So, sa concert siya uminom ng alak. Nako! Check niyo yung Coleman niya. Oo nga, check. Pangapalusot yun ng mga bagets sa mga lalagyan nila ng tubig, kunwari. At balitang sports naman po tayo. Handa na raw ang Philippine football team na Azkals para sa unang round ng 2014 FIFA World Cup qualifiers kontra sa Sri Lanka na gaganapin sa Sada Stadium doon. Pero kahit na ready na sila physically at mentally, importante din daw ang hindi maging overconfident ayon sa Azkals striker na si Phil Younghusband. Kaya todo-todo na ang paghahanda nila bilang individual players at bilang isang team. Nag-training daw sila na parang Brazil na ang kanilang makakalaban para matiyak na malulusutan ang World Cup qualifiers na hindi pa nagagawa ng Pilipinas. Ayaw na rin nilang maulit ang naganap sa pinakahuling World Cup qualifiers na ating sinalihan noong 1996 kung saan nablangko ang Pilipinas ng Sri Lanka. Sa exhibit ng mga imbensyon ng jail guards at preso sa BJMP, sikat na sikat ang isang naimbentong alarm. Bakit? Gumagana kasi ito gamit lamang ang ihi ng tao. Ito ang mini urine-powered perimeter security system na naimbento ni Senior Jail Officer Juan Roderick Siena. Dahil gumagamit lang ito ng drum, wire at iba pang electronic material para makabuo ng isang set at pinapagana ng ihi ng tao bilang electric source. Malaking tipid daw ang maidudulot ito sa gastos sa kuryente. Effective daw ito dahil kapag nadikita ng mabigat na bagay ang wire, halimbawa may tumuntong sa bakod para tumakas, agad tutunog ang wire. Aalingaw-ngaw rin ito kapag tinangkang putulin ng wire. At dahil bawat tao ay kaya mag-produce ng hanggang 2 litro ng ihi bawat araw, wala raw problema sa supply nito na kukunin sa mga preso. Uy, pero dapat, no, yung si jail officer Juan Roderick Siena, baka ma-discover siya, baka talaga magaling siyang scientist na you never know, di ba? More inventions like this. I'm glad binigyan siya ng pagkakataon. I mean, it's such a strange concept kasi bakit niya naisip unang-una na gamitin yung ihi ng tao, di ba? Pero yung, kunwari, yung pagiging creative niya, di ba, nagawa niya ng paraan. So, sakto naman nasa perimeter nilalagay kasi usually sa perimeter umiihi yung mga tao. So, perfect lang. At ito naman isang kakaibang karera naman ang ginanap sa Jerusalem, Israel sa pagitan ng mga nagmamadaling waiter. Pero hindi lang ito ordinaryo ang pabilisan ng takbo, kundi isang pagsubok ng kanilang galing bilang mga serbidor. Suot ang kanilang formal uniform, kumaripas ang takbo ang mga waiter sa isang 200-meter racetrack habang binabalanse ang may tray na may mga lamang pagkain, bote at basong may wine. Ikalawang taon na ng karera sa Grand Court Hotel doon na ginaya sa isang tradisyonal na karera ng mga waiter sa France kung saan mas matinik ang rules ng laro. Doon kasi 8 kilometro ang haba ng karera at ang mga tray ay dapat hawakan lamang ng isang kamay. Uy, wow, mahirap naman yan. At least pwede nga namang i-support nung isa pang kamay. Ay, gawin natin dito yan. Masaya. At eto pa, isa kakaibang sport mula naman sa England, ang toe wrestling. Para lang daw ito bunong braso, no? Pero ang gamit naman dito mga paa. Inimbento ito ng mga Briton noong 1976 dahil naghahanap sila ng sport kung saan sila ang bida. At mula noon ay sila na nga ang pinakamagaling sa sport na ito. Best of 3 ang laro dito at kapag natalo ka, laglag ka na. Kaya sa pagkatapos ng World Toe Wrestling Competition ngayong taon, panalo ang lalaking may nickname na Predator. Na dating kilala sa alias na The Toeminator. Oh! At sa women's division naman, panalo si Twinkle Toes. Oh, my! Ang galing, ha? Ang galing. I mean, very witty ang pangalan nila, ha? Astig! Predator and Toeminator. Ang galing! So di kaya dito sa Pilipinas yan. At samantala, pinakita na sa publiko ang isang baby koala sa isang wildlife park sa Sydney, Australia. Ito si Bunda na laging kasama pa ang kanyang mommy na si Elle. Ayon sa veterinarian ng park, kritikal ang unang 6 na buwan para sa mommy at baby koala dahil kailangan nila magkaroon ng bond sa isa't isa, lalo na't first-time mom si Elle. Maayos naman daw ang lagay ng mga koala kahit na taglamig ngayon sa Australia. Sa kasalukuyan, may 43,000 koala sa kagubatan, pero hati-hati ang kanilang mga tirahan o tahanan kaya sa pagdami ng mga kalsada at komunidad ng mga tao. Ang cute, oh. Nakapatong lang siya sa nanay niya. Free ride, sabi niya. Free ride, mommy! Bakit ba yung mga ginagawa mga staff to, yung cute nila, pero ang babangis naman. Oo. Tsaka grabe daw yung claws niya, yung claws niyan. Sakit. Cute, koala. Marsupial, ang koala. At narito naman, uy, mahilig ka ba sa koala, Luan? Nakukitang ka rin ba sa anla? Good morning.
Kung pwede lang silang pet. Good morning po mga kapuso. Time for our early morning chikahan. Isang social event or sa isang social event na dinaluhan ni na Dr. Vicky Bello at Hayden Ko, kitang-kitang sweet na sweet sila sa isa't isa. Suot pa ng doktora ang espesyal na lavender terno dress na suot daw niya noong una silang magkakilala ni Hayden. Kaya naman ang tanongin ang estado ng kanilang relationship, engaged na raw pala ang dalawa. December pa raw naganap ang engagement sa Amerika at sadyang inilihim daw nila ito sa publiko. Kaya naman pati ang engagement ring, hindi muna isinuot ni Vicky. Pero pagmamalaki nito, maganda raw ang kanyang ring. Wala pa namang sinabi ang couple tungkol sa kanilang wedding plans, pero tiniyak naman ni Dr. Vicky na hindi pa raw sa taong ito sila ikakasal. Good morning mga kapuso! Ito po ang ating hirit panahon mula po sa Pag-asa. Tuloy-tuloy pa rin po ang Intertropical Convergence Zone dyan po sa Mindanao. Ito po yung hangin mula sa Northern Southern Hemisphere. Nagsasalubong po sa may equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya naman po ang area po ng Mindanao, lalo na po ang Davao na may mga pagbaha na po nararanasan, ay makakaranas po ng madalas na maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulo-pulong pagkidlat at pagtulog. Ang natitirang bahagi po ng ating bansa, pati na po ang Metro Manila, ay magkakaroon po ng bahagi hanggang sa kung minsan ay maulap na kalangitan na may pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat at pagtulog. Ating pong sunrise, 5:30 ng umaga at ang ating pong sunset ay 6:29 ng hapon. Ayan po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Happy morning! At kaya para sa umaga siksik sa balita at impormasyon, siyempre kasama na rin ang mga kasiyahan. Tambay lang dito mga kapuso sa Unang Hirit! Totoo na, mas katiwa-tiwa. Unique, my xylitol, antibacterial and fluoride for healthy gums, fresh breath, and